Sa gitna ng palakpakan para sa Tech Vanguard, isang malupit na pagtataksil ang sumampal sa aking pagkatao. Ang asawang si Marco. Inialay ang singsing sa aking kapatid na si Clara sa harap ng lahat. Habang ako ang nagtanim, sila ang nagpakasasa sa ani. Ngunit sa gabing ito, ang luha ay magiging kislap ng puot. Kukunin kong muli ang kahariang ako ang nagtayo. Handa na ba silang maging pulubi? Pinalaya sa mismong kumpanyang dugot pawis ko ang puhunan, habang ang asawa ko ay lumuluhod sa harap ng aking kapatid. Hinusgahan akong walang kwenta, isang makinang walang pakiramdam sa harap ng daan-daang tao. Ang mga kamay kong napuno ng kalyo para itayo ang kanyang pangarap ay tinabig na parang basahan. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang susi ng kanilang pekeng kaharian. Handa na ba silang bawiin ko ang lahat hanggang sa huling sentimo? Huwag niyo nang hanapin si Laya, Mama. Isang malamig na makina lang ang babaeng yon. Wala siyang alam kundi nakatitig sa computer. Ngayong gabi, ang totoong reyna ng buhay ko ang pararangalan ko. Nakatayo ako sa likod ng makapal at madilim na kurtina ng entablado. Sa aking panginginig ng mga kamay ay nakapatong ang isang mamahaling relo, ang regalong binili ko mula sa 3 buwan kong pagpupuyat sa pag-aayos ng mga sirang system ng aming kumpanya. Nais ko sana itong ibigay sa kanya para sa aming ika-10 anibersaryo. Ngunit ang mga salitang narinig ko mula sa mikropono ay mistulang matatalas na patalim na tuwirang sumaksak sa aking likuran. Dumulas ang mabigat na kahon mula sa aking mga palad at bumagsak sa carpeted na sahig. Walang ingay. Ngunit sa loob ng aking dibdib ay may tila salamin na nadurog ng pinong-pino. Nanlamig ang buo kong katawan at tumayo ang lahat ng aking balahibo. Parang may matigas na kamay na sumasakal sa aking lalamunan, pumipigil sa hangin na pumasok sa aking mga baga. Tiningnan ko ang sarili kong mga kamay, magaspang, may mga bakas pa ng hiwa at paso mula sa pagluluto ng paborito niyang kare-kare kaninang umaga bago kami pumunta sa gala. Ang mga kamay na ito ang nag-type ng milyon-milyong linya ng code para itayo ang kanyang imperyo. Ang mga kamay na ito ang naglaba ng kanyang mga damit noong nag-uumpisa pa lamang kami at walang pambayad sa maid. Ngunit sa paningin niya, isa lamang itong marumi at walang pakiramdam na kasangkapan. Ganito na lang ba ang halaga ng 10 taong pag-aalay ko ng sarili? Sa dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwang basang-basa at nag-iisa sa ulan? Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang masigabong palakpakan mula sa Grand Ballroom. Sumilip ako sa maliit na siwang ng kurtina. Ang asawa kong si Marco ay nakatayo sa gitna ng entablado, pinalilibutan ng nakakabulag na liwanag ng mga spotlight, nakangiti ng napakatamis at puno ng pagmamalaki. At mula sa kabilang panig ng bulwagan, naglakad ang isang babaeng suot ang isang sikat at napakamahal na pulang gown na nagkakahalaga marahil ng higit pa sa kinikita ko sa 1 taon. Si Clara, ang aking kapatid sa labas. Ang babaeng palaging umiiyak sa akin, humihingi ng tulong pinansyal dahil daw minalas siya sa buhay at walang makuhang maayos na trabaho. Habang naglalakad si Clara patungo sa entablado, napansin ko ang kislap ng kanyang mga palamuti. Ang kwintas na suot niya ay ang mismong alahas na sinabi ni Marco na nawala noong nakaraang buwan. Unti-unting nagdugtong ang mga piraso ng katotohanan sa aking isipan. Lumuhod si Marco sa harap ni Clara. Kinuha niya ang isang maliit na kahon at inilabas ang isang brilyanteng singsing na kumikinang ng labis sa ilalim ng mga ilaw. Naghiyawan ang mga tao. Binati ng mga opisyal at negosyante ang bagong magkasintahan. Tila ba bigla nilang nakalimutan na ako ang legal na asawa. Ang lahat ng mga investor na magalang na kinamayan ko kanina habang inaasikaso ang kanilang mga pangangailangan, ngayon ay nakangiting pumapalakpak sa pagtataksil na nagaganap sa mismong harapan ko. Ginawa nila akong isang malaking tanga sa sarili kong kumpanya. Nais kong sumigaw. Nais kong lumabas sa entablado at sampalin silang dalawa. Ngunit ang aking mga paa
ay tila nakapako sa sahig. Ang pamamahiya ay tila isang mabigat na bato na dumagan sa aking buong pagkatao. Tanging ang pagtulo ng may init na luha sa aking pisngi, ang tanging patunay na ako ay humihinga pa. Wala akong ginawa, kundi manood, habang inaangkin ng kapatid ko ang buhay na dapat ay sa akin. Nang matapos ang magarbong anunsyo, nagpaalam si Marco sa mga bisita at naglakad patungo sa likod ng entablado upang magpalit ng damit. Nang hawiin niya ang kurtina, nagkasalubong ang aming mga paningin sa madilim na pasilyo. Inasahan kong makakakita ako ng kahit kaunting gulat, kaba, o konsensya sa kanyang mga mata. Umaasa pa rin ang tanga kong puso na magpapaliwanag siya. Ngunit wala. Malamig ang kanyang titig. Nakataas ang kanyang kilay, tila ba nakatingin siya sa isang estranghero o isang pulubi na nakaharang sa kanyang daan. Walang bahid ng pagmamahal ang mukha ng lalaking pinagsilbihan ko ng isang dekada. Walang pasabing inilabas niya ang isang nakatuping puting sobre mula sa loob ng kanyang mamahaling suit at walang awang inihagis iyon sa aking dibdib. Bumagsak ang sobre sa sahig, katabi ng relong na hulog ko kanina. Pumirma ka na sa divorce papers bukas, Laya. Malamig niyang bulong, ang boses ay matalas at walang pakialam. Wala ka ng halaga sa kumpanyang ito. Si Clara na ang bagong mukha ng Tech Vanguard. At higit sa lahat, wala ka ng puwang sa buhay ko. Umalis ka na bago ka patuluyang ipakaladkad ng mga gwardya sa harap ng lahat ng bisita ko. Tinalikuran niya ako at naglakad palayo. Iniiwan akong nakatayo sa dilim. Nakatingin ako sa puting sobrang nahulog sa aking paanan. Pera ko ang ginamit niya sa event na ito. Pera ko ang ginamit niyang pambili ng singsing para sa babaeng sumira ng pamilya ko. Ngayon, itinatapon niya ako na parang isang basahan na wala ng silbi. Kinuha ko ang sobre. Ang panginginig ng aking mga kamay ay unti-unting napalitan ng paghigpit ng aking mga kamao. Ang malamig na hangin sa loob ng taxi ay tila nanunuot hanggang sa aking mga buto. Nakatingin ako sa labas ng bintana habang binabagtas namin ang madilim na daan pauwi sa mansyon. Mansyon, isang malaking bahay na binili ng aking dugo at pawis, ngunit hindi kailanman naging tunay na tahanan. Hawak ko ng napakahigpit ang puting sobrang ibinato sa akin ni Marco kanina. Ang papel na walang awang nagtatapos sa 10 taon kong pagiging martir. Pagtapat ng sasakyan sa malaking gate na bakal, isang nakakapanlumong tanawin ang agad na sumampal sa aking paningin. Wala pa man ako sa loob, ay nakita ko na ang mga pamilyar na bagay na nakakalat sa labas ng bakuran. Ang aking mga lumang damit, ang manipis na kumot na paborito kong yakapin tuwing madaling araw na naghihintay ako kay Marco na umuwi. At ang aking maliit na kahon ng mga karayom at sinulid, lahat ay nakakalat sa malamig at maalikabok na semento, itinapon na parang mga basurang walang halaga. Mula sa maliwanag na balkonahe ng mansyon, lumakad pababa ang aking biyenan, si Mama Selena. Suot niya ang paborito niyang silk na bata de banyo at kumikinang ang mga gintong pulseras sa kanyang braso. Mga alahas na binili ko nung nakaraang Mother's Day mula sa aking sariling ipon dahil nakalimutan siyang ibili ni Marco. Nakataas ang kanyang baba, nakapamewang at tila nandidiri sa aking presensya habang papalapit ako sa rehas. Oh, nandito na pala ang dakilang asawa na walang ginawa, kundi magmukhang losyang. Panimula niya, ang boses ay puno ng pang-uuyam na madaling nakatawag pansin sa ilang dumadaang kapitbahay. Mabuti naman at umuwi ka para kunin ang mga basura mo. Ayaw ni Clara na makita ang mga panirarang views sa bahay niya pag-uwi nila ni Marco. Ang mga salitang iyon ay tila kumukulong asido na ibinuhos sa aking sariwa pang sugat. Bahay niya. Ako ang nagbayad ng down payment ng lupang ito. Ako ang nagbayad sa mga arkitekto gamit ang mga gabing wala akong tulog kakakode ng mga programa para sa mga kliyente sa ibang bansa.
Ako ang nagkuskus ng mga sahig na ito nung wala pa kaming pambayad sa mga kasambahay. Mama, bahay ko ito. Pera ko ang ipinambili rito. Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit nagbabadya nang bumagsak ang aking mga luha. Wala kayong karapatang palayasin ako. Isang nakakainsultong tawa ang pinakawalan ni Mama Selena. Lumapit siya ng bahagya sa gate. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kayabangan. Excuse me? Pera ng anak ko ang bumili nito. Ikaw nakisunod ka lang sa swerte ni Marco. At saka, ano bang akala mo? Hindi ko alam ang tungkol kay Clara. Matagal na silang nagmamahalan ng anak ko. At alam mo ba kung saan napunta ang mga libu-libong allowance na ibinibigay mo sa akin buwan-buwan na laging may kasamang sumbat dahil nagbibilang ka ng sentimo? Tumigil ang pagtibok ng aking puso. Tinitigan ko siya. Hinihintay ang susunod na sasabihin na alam kong wawasak sa natitirang piraso ng aking katinuan. Pinambayad ko yon sa mga utang sa kasino ni Clara. Patuloy ni Mama Selena. Buong pagmamalaking inilalahad ang kanyang pandaraya. Mas kailangan niya ng tulong, hindi katulad mong napakadamot. Si Clara, marunong mag-ayos, marunong makisama sa mga kaibigan ko sa alta sosyedad. Ikaw? Amoy sibuyas ka palagi. Utang na loob mo sa pamilya namin na pinatira ka namin dito, kaya huwag kang magmalaki. Utang na loob. Ang salitang ginamit nila para itali ako sa leeg sa loob ng maraming taon. Pinakain ko sila, binihisan, at binigyan ng marangyang buhay dahil inisip kong may utang na loob ang pamilya ko sa kanila nang minsan silang mag-abot ng tulong sa yumaong kong ama. Tiniis ko ang pagiging alila sa sarili kong bahay. Tinanggap ko ang pagiging asawang palaging nasa likuran dahil inisip kong iyon ang tamang gawin ng isang mabuting Pilipina. Ngunit ginamit nila ang aking pawis at kabutihan upang punduhan ang luho ng babaeng aagaw sa aking asawa. Binihisan nila ang ahas gamit ang sarili kong pera. Isara niyo na ang gate. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha ng babaeng yan. Utos ni Mama Selena sa 2 gwardiya na yumuko lamang bilang pagsunod. Isang mabilis na kumpas ng kanyang kamay at pilit na isinara ng mga kagwardya ang malaking gate na bakal. Pilit kong inabot ang mga rehas, ngunit ang malamig na metal ay tuluyan ng naghiwalay sa aming dalawa. Sa loob ng mansyon, kitang-kita ko ang nagliliwanag na mga chandelier sa sala at nararamdaman ko ang ginhawa ng hangin na tumatagos sa mga siwang ng pinto. Samantalang ako, nakaluhod sa labas, yakap-yakap ang iilang damit na nabasag na ng panahon. Tila nakikisama ang kalangitan sa aking pagdadalamhati. Unti-unting bumuhos ang malamig at mabigat na ulan, bumabasa sa aking mga balikat at sumisira sa mga natitira kong gamit sa kalsada. Wala akong mapuntahan, wala akong masilungan sa gitna ng malupit na gabi. Ngunit habang pinapanood ko ang tuluyang pag-iwan sa akin ng pamilyang itinuring kong buong mundo, ang panginginig ng aking kalamnan dahil sa lamig ng ulan ay unti-unting napalitan ng isang nagbabagang init sa ilalim ng aking dibdib. Pumasok ako sa isang maliit at inuupahang kwarto sa dulo ng isang eskinita, ang tanging lugar na nakayanan ng natitirang barya sa aking bulsa. Sinalubong ako ng masangsang na amoy ng amag at lumang kahoy na tila matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kinakalawang na yero ay tila mabibigat na bato na dumadagdag sa sikip ng aking lalamunan at bigat ng aking dibdib. Ang malamig na hangin ay walang awang tumatagos sa mga siwang ng bintana. Pinanginginig ang aking basang-basa at hapong-hapong katawan. Umupo ako sa gilid ng manipis na kama. Pinunasan ko ang aking mga nanginginig na kamay gamit ang isang tuwalyang magaspang. Walang-wala ito sa lambot ng mga mamahaling telang ginagamit ni Mama Selena, ngunit ito ang nagbigay sa akin ng kaunting init. Mula sa loob ng aking basang bag, maingat kong inilabas ang kaisa-isang bagay na hindi ko hinayaang masira ng ulan
at ng pagmamalupit ng pamilya Valderrama. Ang aking lumang laptop, marami ng gasgas ang itim na takip nito. Ang ibang mga letra sa keyboard ay burado na dahil sa libu-libong oras ng aking pagtatype. Ngunit ito ang aking tunay na sandata. Ito ang tahimik na utak na nagpapatakbo sa buong Tech Vanguard habang si Marco ang nagsisilbing mapanlinlang na mukha sa harap ng mga kamera. Binuhay ko ang makina at ang asul na liwanag mula sa screen ang tanging nagbigay tanglaw sa madilim na kwarto. Parang isang bihasang musikero na bumalik sa kanyang piano, mabilis na naglakbay ang aking mga daliri sa keyboard. Pumasok ako sa pinakamalalim at pinakatagong bahagi ng sistem ng aming kumpanya. Ang bahaging ako lang ang may kakayahang bumuo, umunawa, at sumira. Mabilis na nagbukas ang mga nakatagong folder at sikretong bank records na matagal na palang itinatago sa akin ng sarili kong asawa. Unti-unting napalitan ng nakapapasong puot ang aking kalungkutan habang binabasa ko ang bawat linya ng transaksyon. Ang mga pondo na dapat sana ay para sa pagpapalago ng aming mga bagong proyekto ay palihim na inililipat sa mga offshore accounts. Ang masakit pa rito, ang milyon-milyong halagang pinagpuyatan ko ay nauuwi sa pagbili ng mga mamahaling sasakyan, bayad sa mga mararangyang bakasyon sa Europa at pampuno sa walang katapusang utang ni Clara. Ginamit nila ang talino ko para maging mga linta na sumisipsip sa aking dugo. Habang naghahanap pa ako ng mga ebidensya, isang kakaibang transaksyon ang pumukaw sa aking pansin. May isang malaking halaga ng pera na regular na idinedeposito buwan-buwan sa isang hindi kilalang pribadong ospital sa labas ng Maynila na kapangalan sa isang taong hindi ko kilala. Sino ang sinusustentuhan ni Marco ng palihim? Ngunit bago pa man lumipad ang aking isip upang usisain ang misteryong ito, ibinalik ko ang aking atensyon sa pangunahing layunin. May mas malaki akong sunog na dapat apulahin. Naniwala silang isa lamang akong mangmang na magpapaubaya at iiyak sa isang tabi habang nagpapakasasa sila sa mga pinaghirapan ko. Inaakala ni Marco na dahil siya ang nakapirma bilang CEO at asawa ko siya sa papel, nasa kanya na ang buong kontrol. Ngunit nakalimutan ng mapagmataas kong asawa ang isang ginintuang panuntunan sa teknolohiya. Kung sino ang lumikha ng mga digital na kandado, siya rin ang may hawak ng nag-iisang master key. Wala silang makukuha ni isang sentimo mula sa aking pawis simula sa gabing ito. Tinipon ko ang lahat ng sakit, pang-aabuso, at galit sa aking dibdib at ibinuhos iyon sa aking mga kamay. Sa ilang mabilis at walang pag-aalinlangang pagpindot, binago ko ang lahat ng security clearance at financial access protocols ng kumpanya. Itinali ko ang lahat ng pangunahing pondo pabalik sa aking pangalan. Idinaan sa isang sikretong korporasyon na ako mismo ang palihim na nagtayo noon bilang reserba. Isang bagay na hindi kailanman naunawaan ni Marco dahil sa kanyang kawalan ng alam sa tunay na operasyon. Habang patuloy ang pagngangalit ng bagyo sa labas na tila nakikiramay sa aking pagbangon, tahimik at kalmado kong pinagmasdan ang pulang mensahe na lumabas sa gitna ng aking screen matapos kong tanggalan ng kapangyarihan ang aking asawa. System access denied for user. Marco Valderrama, pumato. Habang ako ay nagtitiis sa amoy ng amag at malamig na sahig ng aking munting inuupahang kwarto, isang malaking pagdiriwang ang nagaganap sa pinakamagarang bahagi ng lungsod. Umaga pa lang, binalot na ng matatamis na ngiti at halakhak ang isang sikat na butik ng mga damit pangkasal. Napapalibutan ng matitingkad na kristal at malalambot na telang inaangkat pa mula sa Paris. Masayang sinusukat ni Clara ang isang puting gown na puno ng kumikinang na mga bato. Ang bawat hakbang niya sa harap ng malaking salamin ay tila sumisigaw ng kayabangan at tagumpay. Habang si Marco ay nakaupo sa isang komportableng velvet na sofa, humihigop ng mamahaling kape at buong pagmamalaking nakatingin sa babaeng umagaw sa aking lugar.
Ang ganda-ganda mo, mahal ko. Malambing na wika ni Marco habang papalapit kay Clara upang yakapin ito mula sa likuran. Ang init ng kanyang mga kamay na minsang naging pamilyar sa akin ay iniaalay niya ngayon sa babaeng walang ginawa, kundi maghintay ng grasya na hindi niya pinaghirapan. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamarangyang kasal na hindi pa nakikita ng buong bansa. Wala na tayong aalalahanin ngayon. Wala na ang pabigat na silaya. Tama ka, Marco, tugon ni Clara habang hinahaplos ang brilyante sa kanyang daliri, ang singsing na binili ng aking dugot pawis. Ngumiti siya ng may halong pang-iinsulto. Sa wakas, makakahinga na tayo ng maluwag. Hindi na natin kailangang magtiis sa amoy kusina niyang presensya. At panigurado, wala siyang laban sa atin dahil alam naman nating ikaw ang may hawak ng lahat ng pera ng kumpanya. Lalo pang lumawak ang nangiti ni Marco. Kinuha niya ang kanyang sikat na platinum credit card mula sa kanyang wallet at inaabot ito sa manager ng butik nang may sobrang pagmamayabang. I-charge niyo na rin dito pati ang mga sapatos at alahas na napili niya. Wala kaming limitasyon pagdating sa araw ng aming kasal, utos ni Marco sa manager habang nakataas ang noo, wari siya ang hari ng buong mundo. Gumanti ng magalang na tango ang manager at naglakad patungo sa counter upang iproseso ang napakalaking bayarin. Sina Marco at Clara ay nagpatuloy sa pagpaplano ng kanilang mamahaling honeymoon sa Maldives. Walang kamalay-malay sa tahimik at matinding lindol na gumugunaw sa kanilang mga inaapakan. Ako ang nagtanim. Subalit silang dalawa, ang buong kasakimang pumipitas ng mga bunga habang ako ay tinatapon sa putikan. Ilang sandali pa, bumalik ang manager. Ngunit wala na ang pilit na ngiti nito kanina. Bakas ang labis na kaba sa kanyang pamumutla at banayad na panginginig ng mga kamay habang hawak ang credit card. Lumapit ito kay Marco at yumuko ng bahagya. Tila nag-aalangan na basagin ang magandang mood ng magkasintahan. Ipagpaumanhin niyo po, Sir Marco, pabulong ngunit rinig na, sabi ng manager. Ngunit tinanggihan po ng system ang inyong card. Sinubukan ko na po ng 3 beses, subalit patuloy itong nagdi-decline. Kumunot ang noo ni Marco. Pilit na itinatago ang pagkainis sa harap ng ibang tao. Imposible yan! Baka sira lang ang makina ninyo. Subukan mo itong isa pang card ko, mabilis. Utos niya. Mabilis na inilalabas ang isa pang gold card mula sa kanyang pitaka. Muling umalis ang manager, ngunit bumalik ng mas mabilis. Ngayon ay may halong pagkalito sa kanyang boses. Sir, ganoon din po ang nangyari. Parehong card ang nagpakita ng error na inyong account ay hindi magamit. Agad na nawala ang kulay sa mukha ni Clara. Ang kanyang malalambot at inalagaang mga kamay ay biglang napakapit ng mahigpit sa braso ni Marco. Anong nangyayari, Marco? Bakit walang laman ang mga card mo? Paano ang gown ko? Ang sunod-sunod at nag-aalab niyang mga tanong. Ang kayabangan kanina ay napalitan ng biglaang pagkabigla. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumaas at bumaba. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang personal na ahente sa bangko. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay maamong nakayakap kay Clara, ngayon ay nanginginig sa matinding inis. Ilang sandali ng paghihintay at pagring, sinagot din ito ng isang boses na formal at walang emosyon. Sir Marco, mabuti po at tumawag kayo. Wika ng ahente sa kabilang linya, ang boses ay sapat ang lakas upang umabot sa pandinig ni Clara at ng ilan pang naroroon. Kasalukuyang naka-freeze po ang inyong main account at lahat ng credit lines na nakapangalan sa inyo. Sumabog sa galit si Marco. Anoong kalokohan ito? Ako ang CEO ng Tech Vanguard. Ayusin niyo ito agad o ipapasarak ko ang bangko ninyo. Sigaw niya. Hindi na pinapansin ang mga nagugulat na tingin ng mga empleyado sa paligid nila. Paumanhin po, sir. Mahinahon ngunit mariing sagot ng ahente. Isang malamig na katotohanan
na parang tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na asawa ko. Hindi po galing sa amin ang utos. Ang freeze order ay nagmula mismo sa pinakamataas na security protocol ng kumpanya nyo dahil ang buong pondo at pamamahala ng Tech Vanguard ay opisyal ng inilipat kaninang madaling araw sa ilalim ng pangalan ng isang bagong sole owner. Ang sikat ng araw ay tila nakikisama sa aking pagbabagong buhay. Pumasok ako sa malaking gusali ng Tech Vanguard hindi bilang isang asawang laging nakayuko at nakasunod sa anino ng kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, suot ko ang isang itim at formal na kasuotan na sadyang binili ko gamit ang aking itinagong ipon. Maayos na nakaplugay ang aking buhok at wala na ang amoy ng usok at mantika na madalas nilang ipandiri sa akin. Ang bawat paglapat ng aking mga sapatos sa makintab at marmol na sahig ng lobby ay tila isang martsa ng pagbawi sa mga taon na ninakaw nila mula sa akin. Ang mga empleyado na dati ay hindi man lang ako napapansin ay tahimik na nahahawi upang bigyan ako ng daan. Bakas sa kanilang mga mata ang pagtataka sa bagong anyo ng babaeng minsang naging katatawanan ng kumpanya. Sa tapat ng mabigat at gawa sa kahoy na pintuan ng executive boardroom, umaalingaw-ngaw ang pamilyar na boses na minsan kong minahal, ngunit ngayon ay puno ng desperasyon at takot. Walang tigil ang pagsigaw ni Marco, pilit na ginugulat at sinesermo na ng mga miyembro ng board of directors na nakaupo sa loob. Rinig na rinig ang panginginig ng kanyang boses habang humihingi siya ng paliwanag kung bakit biglang na-freeze ang lahat ng pondo ng kumpanya at kung sino ang biglaang kumontrol sa main system na hindi niya mapasok. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto, natigil ang lahat ng pagtatalo sa loob at ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa buong silid. Napalingon silang lahat sa akin. Nang magtama ang aming mga paningin ni Marco, nakita ko ang mabilis na pagkunot ng kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inis, na tila ba isang nakakadiring presensya ang sumira sa kanyang malinis na paligid. "Ano ang ginagawa mo rito, Laya?" Pasigaw niyang bungad. Bakas ang panggigigil habang itinuturo ang labas ng pintuan. "Wala akong oras sa mga pagmamakaawa mo. Nasa gitna kami ng isang malaking krisis at sinabi ko na sa'yo kagabi na pumirma ka na sa divorce papers. Guard, palabasin niyo nga ang babaeng ito." Ngunit hindi ako natinag, walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Sa halip na yumuko at umiyak, tulad ng dati kong ginagawa sa tuwing sinisigawan niya ako, dire-diretso akong naglakad, patungo sa kaisa-isang bakanteng silya sa dulo ng mahabang mesa, ang pwesto ng pinakamataas na pinuno, ang silya ng tunay na nagmamay-ari. Kasabay kong pumasok si Attorney Rivera, ang isa sa pinakamagaling na corporate lawyer sa bansa, na may hawak na isang makapal na folder. "Umupo ka, Marco." Tahimik ngunit mariin kong utos. Ang lamig ng aking boses ay sapat na upang matigilan ng ilang board members. Hindi ako nandito para makipag-iyakan sa'yo at lalong hindi ako nandito para ibigay ang kalayaang hinihingi ninyo ni Clara. Nandito ako para bawin ang kumpanyang inakala mong sayo. Isang mapaklang tawa ang pinakawalan ni Marco. Tila hindi makapaniwala sa kapangahasang ipinapakita ko. "Bawiin? Baliw ka na ba, Laya? Pangalan ko ang nakasulat bilang CEO ng Tech Vanguard. Ako ang nagpalago nito. Ikaw ay isang asawa lamang na ginamit ang apelyido ko." Tumango ako ng bahagya at inihampas ni Attorney Rivera ang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang kaluskos ng mga pahinang inililipat ng aking abogado ay tila musika ng katarungan sa aking mga tainga. "Baka nakakalimutan mo, Marco." Sagot ko habang diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata na nagsisimula ng mabakas ang kaba. Ako ang nagsulat ng bawat linya ng code, ng bawat sikretong system ng kumpanyang ito. At bago pa man tayo ikasal, at bago pa man lumaki ang Tech Vanguard, itinatag ko ang Amaryllis Holdings bilang pangunahing arkitekto at sole software provider ng buong operasyon natin.
Ano ang ibig sasabihin niyan? Ang 90% ng shares na inakala mong hawak mo ay nakapangalan sa isang ghost investor at ang investor na yon ay walang iba kundi ako. Kinuha ni Marco ang dokumento mula sa mesa. Ang kayabangan sa kanyang muka ay unti-unting napalitan ng matinding pamumutla na tila naubusan ng dugo ang buo niyang katawan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pilit na binabasa at inuunawa ang bawat pahina na nagpapatunay ng aking sinasabi. Hinanap niya ang anumang butas o pagkakamali, subalit ang katotohanan ay nakatitig na sa kanya ng buong bagsik. Wala siyang pag-aari, kundi ang titulo at ang upuan. Siya ay isa lamang nagkukunwaring hari sa loob ng palasyong ako ang nagtayo. Ikaw ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya para ipambili ng alahas at ipambayad sa utang ni Clara. Iyon ang dahilan kung bakit inalis ko ang lahat ng access mo kagabi. Pagpapatuloy ko, ang bawat salita ay mistulang kutsilyo na humihiwa sa kanyang kayabangan. Nakatayo ka ngayon sa gusaling pag-aari ko, Marco. At simula sa araw na ito, tanggal ka na bilang CEO. Nanlaki ang kanyang mga mata na panganga na tila nawalan ng boses. Subalit bago pa siya makabuo ng salita para ipagtanggol ang sarili, bahagya akong yumuko palapit sa kanya at bumulong ng isang katanungang wawasak sa natitira niyang pag-asa. At sana, Marco, sapat ang maiiwan sa bulsa mo para patuloy na sustentuhan ang lihim mong pasyente sa ospital na matagal mo nang itinatago sa aming lahat. Isang linggo matapos ang naganap na pagtutuos sa boardroom, unti-unting bumalik ang kapayapaan sa aking sistema. Nakaupo ako sa loob ng aking bagong opisina. Isang malawak na silid na pinalilibutan ng salamin kung saan malaya kong napapanood ang pagsikat ng araw. Amoy ng sariwang kape at malamig na hangin ang pumupuno sa paligid. Isang malaking kaibahan sa maalikabok at madilim na kwartong inuwian ko noong gabing palayasin nila ako. Subalit ang katahimikang ito ay pansamantala lamang. Walang pasabing bumukas nang malakas ang pinto ng aking opisina. Pilit na nilampasan ang aking sekretarya. Pumasok si Mama Selena. Wala na ang kanyang suot na mamahaling alahas at ayos na buhok. Baka sa kanyang muka ang matinding puyat at pag-aalala. Ang kanyang sikat na kayabangan ay napalitan ng isang mapanlinlang at pilit na pagmamakaawa. Agad siyang lumapit sa aking mesa at biglang lumuhod sa malamig na sahig. Isang eksenang hindi ko kailanman inakalang gagawin ng babaeng laging nakatingin sa akin mula sa itaas. Laya anak, parang awa mo na. Umiiyak niyang simula. Ang boses ay pilit na pinalalambing ngunit hindi maitago ang panginginig. Patawarin mo na si Marco. Nagkamali lang ang anak ko dahil naakit siya ng tukso. Ibalik mo na ang kumpanya sa kanya. Nakikiusap ako. Paano na kami mabubuhay kung kukunin mo pati ang mansyon at ang mga sasakyan? Wala ka bang utang na loob? Kinupkop ka namin noong namatay ang tatay mo. Tinulungan namin kayong makabangon. Ang mga salitang iyon, utang na loob. Iyan ang matibay na tanikalang ginamit nila para igapos ako sa isang buhay na puro sakripisyo at walang katapusang pagbibigay. Dati, sa tuwing maririnig ko yan, mabilis akong yuyuko at ibibigay ang lahat ng gusto nila dahil sa takot na matawag na walang kwentang tao. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko ang mga luhang peke na umaagos sa pisngi ng aking biyenan, ang tanging naramdaman ko ay malamig na kawalan ng pakialam. Dahan-dahan akong tumayo at pinagmasdan ng aking mga kamay na may mga natitira pang kalyo. Tumayo po kayo dyan, Mama Selena. Hindi na gumagana sa akin ang luhang yan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halatang hindi inaasahan ang tigas ng aking boses. Utang na loob? Opo. Tinulungan ninyo ang ama ko noon ng 50,000 piso nang magkasakit siya. Kalmado ngunit mariin kong paliwanag, bawat salita ay tila bato
na ibinabagsak ko sa kanyang harapan. Pero paano ko ba yun binayaran? Ako ang nagbayad ng milyon-milyong down payment ng mansyong tinitirhan ninyo. Ako ang nagbabayad ng mga sasakyang ginagamit ninyo papunta sa mga party na hindi nyo man lang ako isinasama. Ang mga sugal ng paborito ninyong si Clara? Pera ko ang ipinantapal nyo doon. Bayad na ako, Mama Selena. Sobra-sobra pa. Ang totoo, kayo ang may utang sa akin at oras na para maningil ako. Nang marinig niya ang aking mga salita, mabilis na nagbago ang anyo ni Mama Selena. Nawala ang pagmamakaawa at bumalik ang halimaw na nakilala ko. Padabog siyang tumayo, nanlilisik ang mga mata na tila gusto akong sakalin. Bago pa siya makapagsalita ng mga masasakit na salita, isang matinis na boses ang pumutol sa aming usapan. Mula sa pintuan ay pumasok si Clara. Wala na ang maaliwalas at magandang bida na palaging nagpapanggap na biktima. Gusot ang kanyang damit at magulo ang kanyang buhok. Halatang galing sa isang matinding pagtatalo. Ang kanyang kasal, ang pinapangarap niyang gintong korona, ay nauwi sa abo dahil sa kawalan ng pondo. Hayop ka, Laya. Sinira mo ang buhay ko. Nanggagalaitin niyang sigaw habang pilit na lumalapit sa akin. Mabuti na lamang at nahawakan siya ng mga gwardyang mabilis na sumunod sa kanya. Ibalik mo ang mga account ni Marco. Paano ang kasal ko? Paano ang mga kaibigan ko? Ginawa mo kaming katatawanan sa buong bansa. Tahimik ko lamang siyang tinitigan. Ang makita siyang nagwawala at nagmamakaawa para sa peryaping hindi naman sa kanya ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Wala akong ibabalik sa inyo, Clara. Ang lahat ng ninakaw ninyo sa akin ay kukunin ko pabalik. At mungkahi ko, maghanap ka na ng tunay na trabaho dahil hindi na kita bubuhayin. Ngunit sa halip na sumuko, isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara. Pilit niyang iwinaksi ang hawak ng mga gwardya at inilabas ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Itinaas niya ang screen upang ipakita sa akin ang isang larawan. Kahit mula sa malayo, malinaw kong nakita ang imahe, isang larawan ko na may kasamang ibang lalaki sa isang hotel. Malinaw na edited at gawa-gawa lamang upang magmukhang totoo at marumi. Akala mo ba tapos na ang laban at ikaw na ang nanalo? Puno ng lason at pananakot na wika ni Clara. Nakataas ang kilay na tila ba hawak niya muli ang aking kahinaan. Alam ko kung gaano kahalaga sa board of directors ang malinis na reputasyon ng isang CEO. Isang click ko lang sa send button. Kakalat ang mga edited scandal photos mo sa lahat ng social media at sa mga investor ng Tech Vanguard. Babagsak ang kumpanyang ipinagmamalaki mo. Kaya mamili ka, ibabalik mo ang pera namin. O wawasakin ko ang buong pagkatao mo bukas, na bukas din. Tinitigan ko ang inaakalang sandata ni Clara. Ang screen ng kanyang cellphone ay nagpapakita ng isang larawan na sapat na upang wasakin ang dignidad ng sinumang babae sa lipunan natin. Ang lalaking kasama ko sa edited na larawan ay hindi ko man lang kilala at malinaw na pinagsama-sama lamang ang mga bahagi ng katawan gamit ang murang editing software. Kung dati ay marahil luluhod ako sa takot na mapahiya, ngayon, ang tanging naramdaman ko ay isang malamig na pagkaawa para sa kanyang kahangalan. Nakita ko ang nangiti ng tagumpay sa mukha ni na Clara at Mama Selena. Inaakala nilang nakuha na nila muli ang aking kahinaan. Ano, Laya? Natameme ka yata? Pang-aasar ni Clara habang iwinagayway ang telepono sa aking harapan. Gusto ko munang ibalik mo ang credit limit ni Marco nang hindi bababa sa 50 milyon at ipangalan sa akin ang mansyon. Kapag ginawa mo yan, ide-delete ko ang larawang ito. Kung hindi, handa ka na bang makita ng buong bansa kung gaano kakarumi? Isang banayad na ngiti ang unti-unting nabuo sa aking mga labi. Dahan-dahan akong lumapit sa aking mesa, kinuha ang paborito kong pluma at kalmadong inikot-ikot ito sa aking mga daliri. Hindi ko inalis ang aking paningin
sa naguguluhang mukha ng aking kapatid sa labas. Gawin mo, Clara. Kalmado at buong tapang kong hamon, ang aking boses ay walang anumang bahid ng takot. I-click mo ang send. Ipakalat mo ngayon din. Nawala ang nangiti ni Clara. Napalunok siya at mabilis na nagkatinginan sila ni Mama Selena. Halatang hindi inaasahan ng aking reaksyon. Huwag mo akong subukan, Laya. Sinasabi ko sa'yo, wawasakin ko ang pangalan mo. Nanginginig niyang banta. Ngunit ang kanyang mga kamay na may hawak sa telepono ay tila naging bato. Sige na, i-post mo. Ulit ko, lumalapit ng bahagya sa kanya. Pero bago mo gawin yan, gusto kong ipaalala sa'yo kung sino ang kinakalaban mo. Ako ang gumawa ng pangunahing firewall at cybersecurity protocol ng Tech Vanguard at ng karamihan sa mga malalaking ospital at bangko sa bansa. Sa tingin mo ba, ang isang murang edited na litrato mula sa telepono mong nakalink sa aming Wi-Fi ay hindi ko mapapatunayang peke sa loob ng 5 segundo? Bakas ang matinding pamumutla sa mukha ni Clara. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang cellphone. Ang matapang niyang aura kanina ay unti-unting gumuho at napalitan ng pagkabigla. At higit pa riyan, pagpapatuloy ko, pinalalalim ang lamig sa aking boses habang pinipindot ko ang isang button sa aking laptop na nakakonekta sa malaking screen sa loob ng opisina. Dahil masyado kang naging abala sa pagpaplano ng pekeng kasal mo, hindi mo napansin ang mga taong naiwan mo sa dilim. Bumuhay ang malaking screen sa dingding at ipinakita nito hindi ang pekeng larawan ko, kundi mga serye ng malilinaw na video at resibo. Ang unang video ay nagpapakita kay Clara sa loob ng isang kilalang kasino, patagong nagbibigay ng malaking halaga ng cash sa isang lalaking kinikilalang leader ng isang illegal gambling syndicate. Ang pangalawa ay ang sunod-sunod na kopya ng mga pekeng dokumentong ginamit niya upang makapangutang sa iba't ibang tao gamit ang pangalan ng aking kumpanya. At ang pinakahuli na siyang tuluyang nagpatigil sa paghinga ni Clara ay isang video call recording niya habang inuutusan ng isang sikat na tech hacker na gumawa ng pekeng larawan ko, kapalit ng pangakong babayaran ito kapag nakuha na niya ang yaman ni Marco. Paano mo nakuha ang mga yan? Nanghihinang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na lamang. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot at muntik na siyang bumagsak sa sahig kung hindi lamang siya nasalo ni Mama Selena na ngayon ay tahimik at nanginginig sa matinding takot. Gaya ng sinabi ko, Clara, lahat ng inililihim ninyo sa digital na mundo, dumadaan sa mga kamay ko. Malambot ngunit mariin kong sagot. Kung i-post mo ang pekeng larawan ko, sisiguraduhin kong sa loob ng 5 minuto, ang lahat ng video at resibong ito ay diretsong ipapadala sa mga pulis, sa mga taong inutangan mo, at sa media. Ikaw ang mamili. Isang edited na larawan laban sa 10 taong pagkakulong dahil sa estafa at illegal gambling. Ano ang gusto mong mangyari? Isang mahaba at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong opisina. Tanging ang mabilis at mabigat na paghinga ni na Clara at Mama Selena ang maririnig. Ang inaakalang nilang patibong para sa akin ay naging isang napakalaking hukay na sila mismo ang naghukay para sa kanilang sarili. Ang biglang pagtunog ng aking intercom ay bumasag sa tensyon. Miss Laya, wika ng aking sekretarya mula sa labas. May nagpadala po ng isang urgent email para sa inyo. Nakasulat po sa subject na, ang sikreto sa ospital. Biglang napatayo ng tuwid si Mama Selena nang marinig ang salitang ospital. Ang takot na nakita ko sa kanyang mukha kanina ay napalitan ng totoong lagim na tila nakakita siya ng isang kaluluwa mula na nakararaan. Ibinaba ko ang aking paningin sa kumikislap na icon ng email sa aking monitor. Ngunit bago ko pa man ito mabuksan, mabilis na hinatak ni Mama Selena ang nanginginig na si Clara.
Patakbo silang lumabas ng aking opisina. Tila mga daga na nakakita ng pusa. Dala ang matinding takot na baka tuluyan ko silang ipakaladkad sa mga pulis. Hindi ko muna binuksan ang mensahe. Alam kong ang sikretong yon ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. At gusto kong itago iyon para sa tamang panahon. Sa ngayon, may isa pa akong lugar na dapat bawiin. Nang sumapit ang gabi, bumalik ako sa lugar na minsang naging kulungan ko. Ang malaking mansyon ng mga Valderrama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nakatayo sa labas ng rehas habang pinapaulanan at pinagtatawanan. Ang mga gwardyang nagpalayas sa akin noon ay siya ring nagbukas ng malaking gate nang makita ang aking abogado at ang hawak naming mga papeles ng pagmamay-ari. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng mainit at maalinsangang hangin. Pinutol ko na ang linya ng kuryente kaninang tanghali matapos mailipat ang titulo sa aking pangalan. Walang umaandar na aircon, walang nagliliwanag na mamahaling chandelier. Ang kadiliman ng mansyon ay binabasag lamang ng manakanakang ilaw mula sa kanilang mga cellphone at ilang kandilang nakasindi sa ibabaw ng marmol na mesa. Ang amoy ng asim mula sa mga pinagpawisang katawan at ang matapang na halimuyak ng mamahaling pabango na pilit nagtatago sa baho ng sitwasyon ang bumalot sa malawak na sala. Ito ang impyernong sila mismo ang lumikha. Sa gitna ng mga nakakalat na mamahaling maleta at mga damit na nakasalansan sa sahig, naroon si Marco at Clara. Wala na ang tamis ng kanilang mga ngiti na nakita ko noong gabing nag-alok siya ng kasal sa entablado. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki nilang mas matibay pa sa anumang bagay ay unti-unting nalulusaw sa gitna ng init at kawalan ng pera. Kasalanan mo ito, Clara. Umaling-aungaw ang galit na boses ni Marco. Kung hindi dahil sa mga utang mo sa sugal at sa pagpapanggap mo, hindi mabubuko ni Laya ang lahat. Nawala ang buong kumpanya dahil sa kapritsyo mo. Aba, ako pa ngayon ang sinisisi mo? Matinis at palaban na ganti ni Clara habang pilit isinisiksik ang kanyang mga sapatos sa isang bag. Ikaw ang nangakong kaya mo siyang utuin. Akala ko ba ikaw ang magaling at mayamang CEO? Wala ka palang kwentang lalaki kapag wala ang asawa mo. Isang mahinang pagtikhi mula sa aking abogado ang nagpatigil sa kanilang madugong bangayan. Sabay silang napalingon sa akin. Ang mukha ni Marco, na minsang puno ng kayabangan at pagmamalaki, ay agad na nawalan ng kulay. Tiningnan niya si Clara na panay ang anghel sa gilid at pagkatapos ay tumingin sa akin, ang babaeng palaging nandyan para ayusin ang kanyang mga gulo. Ang babaeng minsang sumalo ng lahat ng kanyang pagkukulang. Sa isang iglap, iniwan ni Marco ang kanyang mga gamit. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay. At sa harap ng kanyang kapatid, ng aking abogado, at ng mga gwardya, ay unti-unti siyang lumuhod sa matigas at malamig na sahig. Laya, please! Umiiyak niyang pagsamo. Pilit na inaabot ang laylayan ng aking damit, ngunit mabilis akong humakbang paatras upang hindi niya ako madumihan. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng mantsa sa kanyang maruming pisngi. Patawarin mo ako. Nadala lang ako ng tukso. Si Clara ang gumayuma sa isip ko. Ikaw ang mahal ko, Laya. Kailangan kita. Kailangan ng kumpanya ang utak mo. Magsimula tayo ulit, kahit tayo na lang dito sa bahay. Tinitigan ko ang lalaking nasa aking paanan. Tiningnan ko ang sarili kong mga kamay. Wala nang bagong kalyo. Unti-unti nang lumalambot at nakakahinga mula sa walang katapusang paglalaba at pagluluto para sa taong hindi kailanman nakita ang aking halaga. Ang pagmamakaawa niya ay hindi galing sa pag-ibig o pagsisisi. Ito ay galing sa matinding takot na maghirap at magutom. Huli na ang lahat para sa mga kasinungalingan mo, Marco. Malamig kong sagot. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin ng pinal na desisyon. Hindi mo ako kailangan. Ang kailangan mo ay ang pera ko at ang serbisyo ko bilang alila mo.
Pero tapos na ang kontrata ng pagiging martir ko. Mayroon kayong 10 minuto para lisanin ang bahay ko bago ko kayo ipakaladkad palabas sa mga gwardya. Dahan-dahang tumayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabuuang pagkatalo. Wala na siyang nagawa, kundi buhati ng iilang bagahe palabas ng pintuan patungo sa madilim na kalsada kasama si Clara sa mismong kinatayuan ko nung pinalayas nila ako sa ilalim ng ulan. Habang pinapanood ko silang naglalakad palayo, nakatanggap ako ng isang maikling mensahe sa aking telepono mula sa nagpadala ng email kanina. Binasa ko ang mga salitang nagpalimot sa aking tagumpay. Miss Laya, ang taong patagong sinusustentuhan ni Marco sa ospital gamit ang pera mo sa loob ng 15 taon, ay ang mismong trooper ng truck na bumangga at pumatay sa iyong ama. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang akala kong simpleng kasakiman at panloloko sa mag-asawa ay may nakakubli pa palang dugong inutang at mas malalim na krimen. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa pinakailalalim ng aking kaluluwa matapos kong mabasa ang mensahe. Sa loob ng 15 taon, naniwala akong ang pamilya Valderrama ang mga anghel na nagabot ng tulong noong mamatay ang aking ama sa isang trahedya. Iyon ang naging pundasyon ng aking walang hanggang utang na loob. Subalit ang katotohanan ay isang malupit na lason. Binayaran nila ang trooper na nakabangga sa aking ama upang magtago at ginamit nila ang sarili kong pera para pondohan ang katahimikan nito. Hindi nila ako kinupkop dahil sa awa. Kinupkop nila ako upang makontrol ang kaisa-isang taong maaaring magkalkal ng kanilang madilim na nakaraan. Imbes na umiyak hanggang sa mawalan ng malay, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa aking pagkatao. Ang mga luha ko ay natuyo na sa mansyong ito. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng isang maikling utos sa aking investigador. Ipunin ang lahat ng ebidensya. Ihahanda natin ang pinakamalaking hukay para sa kanila. Lumipas ang 6 na buwan mula nang palayasin ko sina Marco at Clara sa aking buhay. Ang mga buwang iyon ay hindi naging madali, subalit iyon ang naging pinakamagandang panahon ng aking muling pagbangon. Isang maaliwalas na umaga ang sumalubong sa akin sa loob ng aking bagong tanggapan. Ang hangin ay amoy ng sariwang jasmine tea at ng mamahaling lavender oil na nagpapabango sa buong silid. Nakaupo ako sa isang napakalambot na sofa na yari sa puting tela, malayo sa matigas at maalikabok na upuan ng inuupahan kong kwarto noon. Pinasadahan ko ng tingin ang aking sariling mga kamay. Wala na ang mga kalyo, wala na ang maliliit na paso mula sa pagluluto, at ang hiwa mula sa paglilinis ng bahay ng iba. Ang mga kuko ko ay malinis, maayos na nakapinta, at ang balat ko ay malambot. Ang mga kamay na ito ay hindi na ginagamit para magsilbi sa mga taong walang kwenta. Ang mga kamay na ito ay ginagamit na ngayon upang magtayo at magbigay ng pag-asa. Mula sa pinto ay pumasok ang 2 babaeng naging haligi ng aking bagong buhay. Si Attorney Rivera, ang palaban kong corporate lawyer, at si Doktora Helen, isang mahusay na psychiatrist na nakilala ko noong sinimulan ko ang aking mga therapy sessions para linisin ang trauma ng nakaraan. Sila ang naging pamilya ko ngayon, mga babaeng may kanya-kanyang talino, hindi umaasa sa mga lalaki upang maging buo. You are glowing today, Laya. Nakangiting bati ni Doktora Helen habang inilalapag ang ilang dokumento sa aking mesa. Nakita ko ang bagong listahan ng mga natulungan ng Amaryllis Haven. Napakagandang balita. Ang Amaryllis Haven ay ang foundation na itinayo ko gamit ang mga naibangong pondo ng Tech Vanguard. Dito, ginagamit ko ang aking kaalaman sa teknolohiya upang tulungan ang mga inabusong may bahay na hanapin ang mga itinatagong yaman ng kanilang mga asawa. Tinuturuan namin silang tumayo sa sarili nilang mga paa, legal man o pinansyal. Thanks to both of you. Sagot ko habang humihigop ng mainit na tsaa. Ang lasa nito ay nag-iiwan ng tamis at kapayapaan sa aking dila.
Hindi ko akalaing ang pinakamasakit na pagtataksil sa buhay ko ang magiging susi para mahanap ko ang tunay na layunin ko. Hindi ko kailangan ng asawang magbibigay ng halaga sa akin. Ako mismo ang gagawa ng sarili kong halaga. Ngumiti si Attorney Rivera, ngunit hindi nagtagal ay naging seryoso ang kanyang mga mata. Naglakad siya palapit sa akin at inilabas ang isang selyadong brown envelope mula sa kanyang itim na bag. Ang halakhakan namin kanina ay napalitan ng isang mabigat at seryosong atmosfera. Masaya akong nakikita kang buo na, Laya. Dahil ngayon, kailangan mo nang tapusin ang huling kabanata. Wika ni Attorney Rivera, ang boses ay formal at may diin. Inilapag niya ang sobre sa ibabaw ng glass table. Tinitigan ko ang pangalan na nakatatak sa labas nito, Department of Justice. Napasuko na natin ang trooper sa ospital. Ibinigay na niya ang kanyang sinumpaang salaysay at ang mga bank records na nagpapatunay na ang pamilya Valderrama ang nagbayad sa kanya para takasan ang aksidente ng ama mo. Patuloy ni Attorney Rivera, bukod sa patong-patong na kasong corporate fraud at embezzlement, nilagdaan na rin ng piskal ang warrant of arrest para sa kasong accessory to murder. Tiningnan ko ang dokumento. Ang mga demonyong sumira sa buhay ko ay tuluyan ng mahuhulog sa impyerno. Saan sila nagtatago ngayon? Mahina ngunit matapang kong tanong. Sa isang maliit at abandonadong bodega sa dulo ng probinsya, tugon ng aking abogado. Papunta na roon ang mga pulis para isilbi ang warrant. Gusto mo bang sumama upang makita ang kanilang huling hantungan? Ang biyahe patungo sa dulo ng lalawigan ay tila isang mahabang paglalakad sa nakaraan. Nakaupo ako sa likod ng aking komportableng sasakyan. Pinapanood ang mga puno na mabilis na nilalampasan ng aming sasakyan. Wala nang bigat sa aking dibdib. Wala nang panginginig sa aking mga kamay. Ang takot na palagi kong nararamdaman sa presensya ng mga Valderrama ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang malamig na hustisya na matagal nang inaasam ng kaluluwa ng aking ama. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang bodega, isang gusaling nabubulok na, balot ng kalawang, at amoy ng naipong alikabok at basurang naiwan ng panahon. Ang paligid ay napupuno ng tahimik at disiplinadong kilos ng mga pulis na maingat na pumalibot sa lugar. Tumayo ako sa tabi ni Attorney Rivera habang pinapanood namin ang dalawang pulis na malakas at sabay na sumipa sa marupok na pintuang gawa sa kahoy upang buksan ito. Sa loob ng madilim at masikip na espasyo, natagpuan ko ang pamilyang minsang umasta na parang mga hari at reyna ng mundo. Nakaupo si Mama Selena sa ibabaw ng isang lumang karton, yakap-yakap ang sarili at ang kanyang mukha ay puno ng dumi at panghihina. Si Marco ay nasa isang sulok, gusot ang lumang sando, mukhang ilang araw nang walang maayos na tulog at hawak ang kaisa-isang bote ng tubig na natitira sa kanila. Sa kabilang banda, si Clara ay nakahiga sa sahig, umiiyak dahil sa matinding gutom at pagod. Ang kanilang royal wedding ay nauwi sa isang kasuklam-suklam na eksena ng pagtatago at paghihirap. Nang pumasok ang mga pulis, agad na nagkagulo ang tatlo. Wala kaming ginagawang masama. Bitiwan ninyo ako. Nanginginig na sigaw ni Marco habang pilit niyang inilalayo ang kanyang mga kamay mula sa posas na inilalapit sa kanya. Ngunit ang kanyang kayabangan ay walang silbi laban sa puwersa ng batas. Pumasok ako sa loob. Ang matunog na paglapat ng aking mga sapatos sa magaspang na semento ang naging tanging musika sa loob ng silid. Napalingon silang tatlo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Marco at ang takot sa kanyang mukha ay naging desperasyon. Laya, Laya, maawa ka sa akin. Asawa mo pa rin ako. Huwag mong hayaang ikulong nila ako. Pagmamakaawa niya, pilit na lumalapit, ngunit agad siyang pinigilan ng dalawang pulis at idinikit sa pader. Hindi ko siya sinagot. Tinitigan ko lamang si Mama Selena na ngayon ay hindi makatingin sa aking mga mata, tila napaso sa hiya dahil alam niyang
Nabunyag na ang pinakamadilim niyang sikreto, ang sikretong ipinagpalit niya para sa pangarap kong magkaroon ng pamilya. Alam ko na ang totoo tungkol sa tatay ko. Malamig, ngunit malinaw kong pahayag, sapat para matigilan ang buong pamilya Valderrama. Nabulag ako sa utang na loob sa loob ng 15 taon. Hindi ko inakalang kinukupkup ninyo ako para lang masigurong hindi ko hahanapin ang hustisya. Hindi totoo yan, Laya. Naniniwala ka ba sa mga imbento nilang kwento? Tanggi ni Marco. Pilit pa ring nagsisinungaling kahit nakaharap na sa kanya ang ebidensya. Lumapit ang lead investigator at binasa ng malakas ang sinumpaang salaysay ng super na matagal nilang itinago sa ospital. Ibinunyag nito na si Marco, na noon ay nag-aaral pa lamang magmaneho at nakainom, ang tunay na nakasagasa sa aking ama. Upang protektahan ang pangalan ng kanilang mayamang pamilya, binayaran ni Mama Selena ang kanilang super upang akuin ang kasalanan at magtago sa isang pribadong ospital dahil sa isang pekeng sakit gamit ang perang buwan-buwan kong ibinibigay. Gumuho ang lahat ng pag-asa ni Marco nang marinig iyon. Ang kanyang pilit na pagtatanggi ay nauwi sa isang malakas at nakakaawang iyak. Lumuhod siya, hindi upang humingi ng kapatawaran, kundi dahil sa labis na takot sa bilangguan. Samantala, si Clara ay mabilis na tumayo at tinuro si Marco. Wala akong kinalaman dyan. Sila ang gumawa niyan. Laya, alam mong wala pa ako sa pamilyang ito nang mangyari iyon. Palayain ninyo ako. Sigaw niya. Pilit na inililigtas ang sariling balat at itinatapon ang lalaking ipinagmalaki niyang mamahalin niya habang buhay. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ko. Ang kanilang panloloko sa isa't isa ay ang pinakamagandang patunay na hindi nila kailanman nalaman ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Inilabas ni Attorney Rivera ang isa pang warrant of arrest. Hindi ka makukulong dahil sa murder, Clara. Kalmadong wika ng aking abogado. Makukulong ka dahil sa patong-patong na kaso ng syndicated estafa, identity theft, at paggamit ng pekeng dokumento. Walang inosente sa pamilyang ito. Wala nang nagawa si Clara kundi mapasigaw habang inilalagay ang malamig na posas sa kanyang mga kamay. Pinanood ko silang tatlo na inilalabas ng bodega, hatak-hatak ng mga pulis. Sa kanilang pagdaan sa aking harapan, ni hindi ko ibinaba ang aking tingin. Hindi ko kailangang sumigaw o manakit. Ang makita silang pinagkakaitan ng kalayaan, kayamanan, at dignidad na ninakaw nila mula sa akin ay sapat na. Nang makalabas sila, naiwan akong nakatayo sa tahimik na paligid ng bodega. Tumingala ako at pinagmasdan ang sinag ng araw na tumatagos mula sa butas ng yero. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam ako ng ganap na kapayapaan. Tapos na. Ang utang na loob ay bayad na. Ang kasalanan ay naparusahan. At ang buhay ko ay sa akin na muli. Makalipas ang 1 taon, ang mga sugat ng kahapon ay hindi na hapdi, kundi naging mga palamuti na lamang ng aking katatagan. Nakaupo ako sa balkonahe ng aking bagong tahanan, malayo sa ingay at alaala ng lumang mansyon. Ang haplos ng malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at mga namumulaklak na orchid ay tila yumayakap sa akin tuwing umaga. Sa aking harapan ay isang malawak na tanawin ng kalmado at bughaw na dagat, sumasalamin sa kapayapaang matagal ko nang hindi nararamdaman. Dati, ang oras ko ay sinusukat ng mga minutong natitira bago umuwi si Marco, ng mga pinggang kailangang hugasan at ng mga sentimong dapat tipirin. Ngayon, ang bawat segundo ay sa akin. Walang nag-uutos, walang nanlalait, at higit sa lahat, walang gumagamit. Humigop ako mula sa tasa ng mainit na kape. Ang pait nito ay may kasamang tamis, eksakto sa panlasang gusto ko. Tiningnan ko ang pahayagan na nakapatong sa aking maliit na mesa. Sa front page ay nakalimbag ang isang balitang pamilyar sa aking pandinig. Dating CEO ng Tech Vanguard,
Hinatulang makulong ng 20 taon, ina at kapatid, kapwa nasa likod din ng rehas. Nabalitaan kong tuluyan nang nasira ang isip ni Mama Selena sa loob ng kulungan dahil hindi niya matanggap na nakikipag-agawan na lamang siya ng pagkain sa sahig. Isang malaking pagbagsak mula sa buhay Reyna na pinunduhan ko. Si Clara ay nagtatrabaho bilang tagalinis ng mga palikuran ng presinto. Ang kanyang kagandahan ay tuluyan ng nilamon ng hirap. At si Marco, ang lalaking minsang tumawag sa akin na isang makinang walang halaga, ay nagpadala ng sunod-sunod na liham, nagmamakaawa ng kapatawaran. Hindi ko binuksan ang kahit isa. Itinapon ko ang lahat sa basurahan, hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi na sila bahagi ng aking mundo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang bibigyan mo sila ng puwang upang saktan ka muli. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagputol sa ugnayan nang walang natitirang bigat sa puso. Pinalaya ko na sila, at mas mahalaga, pinalaya ko na ang sarili ko. Tumunog ang aking telepono at nakita ko ang pangalan ni Attorney Rivera sa screen. Mabilis ko itong sinagot at isang masiglang boses ang bumati sa akin. "Magandang umaga, Miss Woman of the Year." Natatawa niyang panimula na siyang nagpangiti rin sa akin. "Handa ka na ba para sa gala mamayang gabi?" Inaasahan na ng lahat ng board members at ng mga kababaihan mula sa Amaryllis Haven ang speech mo. "Handang-handa na, attorney." Kalmado kong tugon, ipinapatong ang aking libreng kamay sa ibabaw ng makinis na kahoy ng lamesa. "Baka ikaw ang hindi pa handa sa dami ng mga bagong kliyente nating nangangailangan ng legal na tulong mula sa foundation. Huwag kang mag-alala. Marami na tayong natulungang tumayo sa sarili nilang mga paa. Kita tayo mamaya." Pinatay ko ang tawag at naglakad patungo sa aking kwarto. Sa gitna nito ay nakasabit ang isang mahaba at simpleng puting gown na gawa sa seda. Walang malalaking brilyante. O magagarbong palamuti na katulad ng mga isinusuot ni Clara noon upang magpanggap na mayaman. Ang kagandahan nito ay nasa kalinisan at sa taong magsusuot nito. Naupo ako sa harap ng salamin. Dati, iniiwasan ko ang manalamin dahil ang nakikita ko ay isang babaeng pagod, walang kulay at nagmumukhang anino ng kanyang asawa. Ngayon, tinitigan ko ang aking sarili ng buong pagmamalaki. Ang aking mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha ng kalungkutan, kundi dahil sa liwanag ng tiwala sa sarili. Ginamit ko ang aking talino upang itayo ang isang imperyo at ginamit ko rin ang parehong talino upang sirain ang mga taong nagtangkang nakawin ito. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi ang pagkakakulong ng pamilya Valderrama, kundi ang pagkatuklas na kaya kong maging buo at masaya nang walang hinihintay na pagmamahal mula sa isang lalaki. Ang tunay na ningning na pagtanto ko ay hindi nagmumula sa brilyanteng isinusuot mo sa iyong daliri o sa apelyidong nakadikit sa iyong pangalan. Ito ay nagmumula sa katotohanang kaya mong tumayo mag-isa na kahit ihagis ka pa sa pinakamadilim na ulan, kaya mong gawin ang sarili mong liwanag. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng pinto, handang humarap sa mundo, hindi bilang asawa ni Marco, kundi bilang ako, si Laya, malaya at buong buo.